Mabango. Alam niyo naman guys, pag mabango, kainin nyo. Kakaibang food trip tayo ngayon, guys. Samahan nyo ako dito sa may Tondo, sa may Coral Street near Juan Luna, Barangay 58, Tondo, Manila, para tikman ang nag-iisang monok ni Ate Loida. Maraming nagkakamali na ang sabi nila ay pagpag daw itong tindahan na monok ni Ate Loida. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga. Yung mga nakikita nyong nakabalot na karne na yan ay galing sa mga restaurants at yan hotel. Yung pinagkuluan or kinuhanan ng broth ng mga karne. At hindi yan mga tira sa mga restaurants at fast food. Ito yung mga kinatasan ng mga karne at imbis na itapon ay naibebenta ng mga chef. Diyan pumapasok si Ate Loida. Isa-isa niyang hinihimay yung mga karne at ginugupit para gumawa ng kakaibang ulam. At ito na nga yung tinatawag na monok. Orin nyo yung buong video guys para malaman nyo yung history ng monok dahil meron tayong interview kay Ate Loida regarding dito. Nagtitinda lang siya kung kailan meron siyang delivery ng mga karne. Simple lang naman ang kanyang pagluluto nito. Pagkatapos niya himayin yung mga karne, baka nga pala yan at baboy. Lalagyan niya ng sangkatutak na sibuyas. At matapos naman niyang lagyan ng sangkatutak na sibuyas, sangkatutak na sili naman ang kanyang nilalagay. Tapos lalagyan na rin niya ng toyo yan at suka. So parang adobo lang, di ba? Ayan yung toyo, ito naman yung sangkatutak na suka. Tapos hahaluin lang niya ng hahaluin para manuot yung mga lasa ng toyo, suka, sibuyas, tsaka sili dun sa mga karne. Dahil nga wala nang lasa yung karning yan dahil napagkuluan na. Bahala na si Ate Loida sa kanya para magkalasa ito. Pero guys, sobrang bango ng aroma nito. Mabango. Alam niyo naman guys, pag mabango, kainin nyo. Pagkatapos halu-haluin at mamix na ni Ate Loida at nagkaroon na ng katas, tabi niya ito at sasalain para matanggal yung mga katas. Nagtatanong kayo kung bakit niya ginagawa ito. Kasi ililipat niya yan, lutuin pa niya ulit yan at tutustahin. Ayan guys, panoorin nyo. Pagkatapos halu-haluin ng sibuyas at yung sili, ihalo na yung karne guys. Ayan. Lalagyan din ng konting asin at meron ding secret ingredient. Tapos lalagyan pa ulit ng isa pang set ng karne sa ibabaw. Tapos hahalu-haluin na at hihintayin na lang yan hanggang matusta na tulad ng parang mga ganito. Ayan. Tapos ready to serve na at pwede nang ihain. Ayan, ganyan karami. Nailolida, ganyan karami yung 20 pesos. Opo, isang order po. So guys, ito na, luto na yung kanilang monok. Yung monok ni Ate Loida. Buong itsura niya, parang tapa guys. Kasi yung laman nito, beef and pork. So hindi porket monok siya, manok. Hindi siya manok. Minsan may manok. Basta kung ano yung deliver sa kanya, it's either manok or yung baka or baboy, yun yung kanyang nilulutong monok, no? So, mamaya interview natin si Ate Loida para malaman natin yung history ng monok. Kasi yung iba, nagsasabi na parang pagpag daw to. Hindi to pagpag. Kakaiba to. No? Dito, mukha siyang tapa. So, tikman na natin. Mama, papabili na lang po. Toasted tapa. Ang lasa. Yeah? Sel, pasuyo naman ako pabili. May suka. May anghang. Sili kanina. Tsaka iba talaga pagka maraming sibuyas, malinamnam. Sarap siya, pero feeling ko mas masarap to pag may kanin. Uy, may kanin na kagad. Oh, ang bilis nasabi lang mas masarap may kanin lumabas. Teka lang, lagyan muna natin kanin. So guys, bagong saing pa yung ating kanin. Maanghang-anghang siya ha. Pero feeling ko mas masarap din sa pagka dadagdagan nyo pa ng suka. Kaya nakikita ko pag nagtitinda si Ate Loida, may kasamang suka. Kasi mas masarap talaga siya pag may suka. Sayok pa yung suka. Matik, may tagasalok. 32 kilos ng monok guys, araw-araw. Mas masarap siya pag may kanin. Sigurado kayong malinis ko. Ako sigurado ako. Kasi nakita ko habang ginagawa Ganito lang, mga dalawang order lang to. Ganito lang karami yung isang order, 20 pesos yung isang plastic na ganito, tapos may kasamang suka. Yung sa akin, pinadoble ko na. Di ba? Para mabibitin tayo sa isa which is, ayun na nga, mabibitin talaga Panalo rin itong monok na to. Must try kung nandito kayo banda sa may Tondo, sa may Coral Street. Malapit lang sa Juan Luna. Kung nandito kayo, gusto nyo mag food trip, gusto nyo matikman ito,
puntaan nyo na. Ha? Tulong na rin kay Ate Loida. Panalo guys. Ate, Opo. bakit po ba monok? Kasi nung araw po, namana ko lang po sa nanay ko itong pagtitinda na to. Dahil nung araw po talaga, manok ang dinideliver sa akin. Manok. Opo. Ngayon, bira na po ang manok ko. Talagang wala na po makuwang manok kung sa nagdi-deliver sa akin. Kaya baboy at baka na lang po siya. Pero minsan, mayroon naman din po siyang naliligaw kahit mga 5 kilo, 3 kilong manok na maisasama sa dinideliver sa akin. So yung monok dahil manok dati. Opo. Ano pong pinagkaiba nitong monok nyo dun sa sinasabi nilang pagpag? Kasi ang dami nagsasabi sa iba pagpag lang daw. Ay hindi po, ipaglalaban ko po ito hanggang sa buhay ko dahil iba po yung pagpag at monok. Kasi wag naman po ikagagalit. Yung pagpag po na tinatawag, yun po yung mga tira ng tao na hugasan lang ng kaunti at iaadobo nila na para maging pagkain din ng tao. Pero itong tinda ko na sinatawag na monok, 100% po na malinis po ito kasi pumasok po ako sa restaurant na kinukuhanan nila at unang-una kumakain din po yung pamilya ko. Kaya naniguro po ako na malinis ang tinda ko, hindi po siya pagpag monok po. Ito, dinideliver lang po sa inyo to ng mga restaurant tsaka mga hotel, no? Opo. Tapos ito yung parang pinagkuluan, tama ba? Opo. Siya po yung kinukuha sa hotel na yung pinagkulot po kung tawagin po ay broth. Oo. Siya po yung kinukuha ng mga kusinero ng restaurant na nagdi-deliver sa akin. Siya po yung wala ng katas. Dahil nga po siya yung lagana. Ngayon, pag diniliver po nila sa akin, hihinimay ko, ako na po yung nagbibigay ng sarap at tinitimplahan ko po na ayon po sa panlasa ng mga tao. Ayun nga kasi syempre pagka pinagkuluan na wala na lasa yung karte. Pero ako nalasahan ko pa rin yung karte, kahit pa paano. Kailangan may konti pagmamahal para mas masarap ang luto. Ayun. So, nabanggit nyo, nabanggit nyo po, namana nyo po ito sa yung nanay. Opo. So, simula kailan pa po ba kayo nagtitinda ng monok? Dalaga pa lang po ako, ito na po yung hanap buhay namin ng nanay ko. Dati po kaming may karinderya, dahil po sa sobrang mahal ngayon ng mga bilihin, huminto po kami hanggang sa namatay po ang nanay ko. Ito na po yung namana kong hanap buhay sa kanya hanggang sa ngayon. Anong year po yun nang simula ng Bali, ng monok? nasa 26 to 29 na po kami nagtitinda. 29 years na rin ho, no? Napaka ano. At tanong ko lang ho, gaano karami ulit ang natitinda nyo kada araw? Depende po sa deliver pero usually talaga nasa 30 plus po yung dinideliver nila at nakakaubos naman po ako sa awa po ng Diyos. Naubos nyo rin po yung 30 plus na deliver. Pero hindi ho kayo araw-araw, di ba? Sa loob po ng isang linggo, minsan 3 araw, 4 na araw lang po ang deliver nila sa akin. Pero pag nag-deliver naman po sila, marami po. Marami. Opo. So, paano ho yun? Pagka may mga gustong dumayo at magpunta, tsambahan na lang ho? Opo. Pero minsan po, pagka po okay at makikita ko po yung yung chat nila sa akin, nasasagot ko po sila na kung may tinda po ako o wala. Dahil yung iba po kasi talaga sa malayong lugar nang gagaling, pipikapin na lang po nila dito. Kung nakabukas naman po yung FB ko. So, kanina nakita naman natin, no? So, ang ingredients lang po ng inyong monok ay sibuyas, sili, suka toyo, saka po konting seasoning. At pinaka-importante, pagmamahal. Na kasama ayun. para mas masarap at mabilis. Mas masarap. Ayun. O, anyayahan nyo po yung ating mga viewers, Ate Loida. Magandang gabi po sa inyo lahat. Kung nais nyo po natangkilikin ang tinda naming monok, punta lang po kayo sa Barangay 58, Zone 5, Coral 1 Luna lang po. Makikita nyo na po si Ate Loida na nagtitinda ng monok. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Punta po kayo, nandito lang po si Ate Loida.